lakas ng vibrate, nasunog yung wire, umiinit. Yun ang problema dito. So malakas talaga yung nginig. Ayun, so may problema yung ano niya. So ito yung nasunog. Yan. So kung makikita nyo yung lahat ng wire na nakakonect dito, ayan, isa lang yun ayun, pagdating na dito sa main, ayan, so dito na siya, ayan na. So ang dami ng wire na nakakonect. So kanya-kanya nang distribute ng supply ng positive. So yun po yung nangyari. So far umandar na yung problema. So tuturo ko sa inyo kung ano yung maging issue, kung bakit. Okay? So sige, test muna ako guys. So may kuryente na 5.5 volts, which is galing sa ECM. Ayan. Okay, so ayan na guys, kinabit na namin yung kinabit ko na yung ECM. Tapos nagpalit na rin kami ng wire. Nakikita mo yung papanalin natin, tingnan natin kung anong kalalabas ang trabaho natin, kung magiginig ko ba siya. Okay, or hindi na pag during naka-on ang AC. Okay, so ayan na, kabit na lahat. So start na natin guys, para makita natin kung anong kalalabasan ng tira natin. Okay, so wala nang inig. Okay na siya, diba? Panalo na. Wala nating aircon. Yan, naka-on ang aircon. Okay, so malamig. SRS, normal lang yan dahil nakumbento. Okay na yung tira. Great. Okay. May cool down. Okay na. Yun. Panalo na. Okay ang atong birador. Pagpalang araw guys, another client naman tayo na Suzuki K6A engine. So ang problema is vibrate. So medyo groggy guys, sapagkat ang sistema nito is na overhaul na ito one time. And then ang ginawa namin na nasalo namin yung trabaho. So nagtap overhaul kami kasi akala namin okay yung setting. So ang nangyari pa rin is may konting vibrate pa rin guys. So medyo hard trouble ito sapagkat talagang electrical issue. So samahan nyo ako sa basic pointers guys kung ano yung mga tips natin may share sa inyo lahat. So tara, let's go, let's start. Okay guys, so ang nangyari ngayon dito is tapos na kami mag-top overhaul. So na-vlog na natin yan. And then ang nangyari is nanginginig na naman siya uli. So ang ginawa ko, nag-reading ako ng voltage reading, sensor lahat, pati sa ACM. So ang nangyari guys, nagkaroon ng electrical circuit grounded o shortage. So ang gagawin namin ngayon is bubuksan ko na mismo yung kanyang main harness para makita natin kung ano yung dahilan kung bakit walang supply at may supply man pero low input ng circuit. So ang gawin natin guys, babakasin natin to. So medyo hard trouble to, pero sige lang, at least makuha nyo lang basic pointers kung paano ko tinira, panalo na. So bakasin ko muna guys, at balik ako. Okay, so ayan na guys, binaklas na natin yung main harness. So ang gagawin ko ngayon is papaandarin ko muna yung makina para marinig natin kung ano yung vibrate na meron dito. Okay, so at least malaman natin, ma-find out natin kung ano ba talaga yung nagiging main issue ng electrical system ito. Yan, mararamdaman mo na mainit talaga yung wire na yan. Yan yung nasunog. Tapos yung vibrate ng makina, talagang mararamdaman mo. So ngayon hindi ka pa nakapag reverse or drive engage gear. So lalo siyang manginginig at mamamatay yung makina. Yan, kita nyo, iba yung hinig niya, parang pumapalyar. So ito yung main issue talaga. So dahil nga sa wire na nasunog at umiinit mismo yung kanyang daluyan ng 12 volts constant. So yun ang naging problema nito. So gawin natin, check natin, i-on natin yung aircon. Check natin yung aircon system kung ano mangyayari. So tara. Pag naka-aircon, patay ng aircon, nawala ng vibrate. Bagong overhaul. Okay, so makikita nyo napakataas ang RPM. So malakas yung vibration, kakalma mamayang konti, mag-aircon ka, lalakas na naman yung vibrate. So especially kung mag-drive ka and then gamit ka ng alternator charging system, so malakas na yung vibrate niyan, almost mamatay na yung makina. So yun po yung problema dito. So ang gagawin namin dito is isa-isahin ko muna yung yung wiring system, kung ano yung nasunog, tapos yung voltage, kung bakit walang supply ang kanyang TPS sensor, yung total position sensor na nagkaroon siya ng low input ng circuit. So yun po yung mga main issue dito. So ang gawin natin guys, check muna natin yung
sistema ng buong harness kung ano yung sunog dito. So kailangan natin check muna yung lahat ng linya. Okay, so ayan na guys, tinanggal na natin yung harness. So ngayon gawin natin i-test natin yung lahat ng kanyang lahat ng wire kung ano yung problema. So para ma-find out natin kung saan yung hindi gumagana at yung gumagana, kung kailangan pa siyang baklasin o palitan ng wire. So kasi bagong overhaul na to, mali pangalawa na kami nag top overhaul nito. Ngayon ganun pa rin yung problema. Nawala na yung under niya, okay na. Problema lang pag uminit yung makina, namamatay. So yun ang nagiging dahilan kung bakit na binuksan natin yung wiring. Kasi nga nakadalawang overhaul na, sabi ko kanina. In-overhaul to sa kabila, tapos ganun pa rin nanginginig. And then ginawa namin, nag top overhaul kami kasi inayos namin yung clearance ng kanyang barbula. So ngayon ang problema, pag under namin okay na, pero pag uminit yung engine, nanginginig. So yun ang main issue naman nandito. So ang gagawin namin, binuksan na namin yung harness. So iti-test namin isa-isa kung saan yung gumagana o hindi, o either sunog yung wire. So malalaman natin yan mamaya pagkatapos natin matest kung ano yung gumagana na wiring na voltahe na galing sa ECM at galing sa fuse box. Okay, so iti-test muna natin guys para makita natin kung sureball talagang may problema yung wiring. So kailangan palitan or ano. Okay, so sige, test muna natin. So gamit ko yung test light na ganito. So advice ko pa rin sa inyo, basic pointers pa rin, gagamit kayo ng mga ganitong wiring na may ECM. So kailangan meron kayong gamit na test na multi-tester na may voltage reading. So hindi ka pwede gumamit ng test light na direct na 12 volts kasi nasisira yan. Pag natusok mo yung wire na mayroong 5 volts na galing sa ECM sender, so automatic yan, masisira yung ECM mo or either yung wire mo susunog. Okay, so yun muna ang gagawin ko guys. Isa-isahin ko muna pagkatapos malalaman din kung ano yung problema. So tuturo ko sa inyo kung ano yung magiging issue kung bakit. Okay, so sige, test muna ako guys. Okay, so check natin yung kanyang pressure switch sensor guys. Nakakonect na yan dito sa aking tester. Ayan. So para sureball talaga makita natin kung gumagalaw ba yung kanyang ECM, kung nagbibigay ba ng millivolts. Okay, so start natin. Yan, naka on position. So may kuryente na 5.5 volts which is galing sa ECM. Ayan o. So 5 volts. Start natin. So constant na 5 volts. So far okay naman siya. Okay, so ang gawin naman natin, nilipat. So ang ginagawa ko ngayon dito, tinitest ko na lahat para malaman natin kung saan yung may problema na wire. Dahil na-find out namin kanina. So ito, nasunog mismo yung wire niya na positive. So ayan po yung from doon sa fuse box magmumula, papunta naman doon sa supply sa lahat. Sa oxygen sensor, sa independent coil, sa injector tatlo, tapos papunta naman doon sa crankshaft sensor, and then sa sa ECT. So lahat may connection sa map sensor, and then sa pressure sensor, sa TPS sensor. So maraming sensor na pinag-supply ng positive wire nito. So itong wire na to papunta naman ito sa mismo sa kanyang fuse. Dito siya guys, ayan o. So ito yung nasunog. Yan. So kung makikita nyo yung lahat ng wire na nakakonect dito, ayan, isa lang yan ayun, pagdating na dito sa main, ayan, so dito na siya, ayan na. So ang dami ng wire na nakakonect. So kanya-kanya nang distribute ng supply ng positive. So yun po yung nangyari. So far umandar na yung engine, nakita na natin. So ang gagawin na natin is wawiring na natin ng maayos kasi nasunog yung main positive. So ang nangyayari, umiinit yung makina dahil mainit na yung itong wire. So nawawala na yung saktong supply, kaya ganun nangyayari. Namamatay at nanginginig ng engine kasi nga supply ng kuryente hindi na constant na 12 volts. So nagbabago na, kaya yun po yung problema. Okay, so at least nakita natin na kasi dito nireading ko rito, hindi niya kayang basahin yung yung voltahe dahil sobrang bilis, especially lalo na pag umandar yung makina, hindi niya na ma-reading ng mabilisan. Hindi tulad sa tester na ganito, kung marunong ka lang sa voltage reading, so alam mo. So ito siya, maganda lang siya sa yung constant na na tawag niya na voltage na hindi agad siya nagbabago. Ito kasi tawag yan, mabilis yung andar ng engine, so hindi niya ma-detect yung tamang millivolts na reading. Ito nadi-detect niya yung millivolts. Ito hindi niya kayang i-detect yung millivolts reading, kaya yun ang gumamit tayo ng tester. So marami tayong tester na ginagamit guys sa pag-diagnose ng engine. So ito, sa totoo lang, medyo
Mahal lang ito, hingga ito na sa mga 4,000 to 5,000 pag diagnose lang na ganito ang sistema ng wiring. Okay, kasi medyo kailangan to ng abilidad o skills talaga. So ilang taon to pinag-aralan bago namin to na nakuha yung ganitong sistema ng mga reading ng sensor. Okay, so at least save na yung ECM. Akala ko ECM ang sira, so nandito pala sa wiring. So yun nga lang, kalat-kalat, pero at least nakuha na natin yung technique. So find out natin na problema is yung kanyang sunog na wire sa loob, kaya hindi tayo nagkamali buksan yung main harness at i-test isa-isa, sensor to sensor, and then yung kanyang mismong main line, especially sa kanyang supply ng positive constant na 12 volts. Okay, so ang gagawin natin dito guys is papaanda rin natin yung engine uli. So para malaman natin kung saan naman yung ibang problema, kung ano yung nagiging issue. So pakinggan natin guys yung makina. So tara. So start. Mantap na guys. Okay, pero yung wiring labas talaga. So basic pointers pa rin guys. So kailangan natin mag-undergo ng tatawag na electrical rewiring sa mga nasunog na wire. Dahil na-find out ko dito, tawag yan, malaki yung damage ng sunog na yon. So yung lahat ng kanyang linya na nakakonect doon, sensor, injector, especially yung kanyang part na puntang ECM, nagkaroon din ng sunog yun. So yun ang nangyari kung bakit tawag niya na pag once na pinandar mo yung makina mo, nag-on ka ng aircon, and then tawag niya na umiinit yung engine, namamatay. So ibig sabihin umiinit yung wire mismo nito. Ito yan, yung wire na kulay pula na yan, na may white, na may tawag niya na na main supply ng constant 12 volts na mula sa fuse box, and then papunta naman sa lahat ng sensor, tawag yan, nag-ibabago. So hindi nakukuha ni ECM yung reading ng tama kasi nga may problema. So yun po yun, makikita nyo halos lahat ng pula na wire na may white, papunta po yan sa lahat ng sensor na may connection sa kanya. So yun po yung problema. Okay, so ano gagawin natin? So ang gagawin natin dito is kailangan natin mag-undergo ng electrical rewiring. So lahat ng wire na nasunog, lahat ng wire na tinatawag na kailangan palitan na tubigas. Kasi once na tubigas yung wire or nasunog yung wire, yung daloy ng kuryente either low input or high input. So mostly yan guys, pag uminit na yung wire, hindi na makapasok yung kuryente ng wasto, yung kanyang voltage. So yung amperahe hindi na ma-reading mismo ni tawag niya ni ECM, o yung voltage reading, hindi niya na makayang ma-reading yung millivolts kasi nga may problema yung daluyan ng kuryente. So ang gagawin natin dito guys, mag-undergo muna ako ng rewiring. Pagkatapos niyan, check natin, balik tayo pagkatapos natin mag-rewiring. Okay, so at least pakita nyo lang yung basic pointers, panalo na. Okay, so ayan na guys, kinabit na namin yung kinabit ko na yung ECM. Tapos nagpalit na rin kami ng wire. Makikita mo yung salabat na siya, pero ayusin na lang yan. Pero bago nang connect yan, so yung wire napalitan na natin, medyo bago na siya. Pero gagawin natin, papandalin na natin kung ano yung kalalabasan ng tira natin. Okay, so okay na. So check na natin, pandalin natin guys. Ayan. So mag-aircon tayo. Ayun, palamig. Kita nyo, tumaas yung RPM. Sabihin nyo okay yung andar ng makina. Abangan natin yung parang kumakadjut-kadjut siya. Okay, so ayan na guys, kumalma na. So nag-engine stand tayo. Okay na yung RPM. Tapos naka-aircon. Ayan, naka-on ang aircon, malamig. And then i-accelerate na natin for final. Okay, okay na, wala nang vibrate, pero waskat ang kahintang dahil wiring ang problema nito. So okay na yung voltage ng reading ng ng TP 0.459 volts. So pasok man. Okay, so ang gagawin naman natin guys, babalutin na natin ito na main harness para ma-finalize na natin, and then ma-check na natin kung may main harness, kung ano yung kalalabas ng trabaho natin.
Although mahirap siya, hard trouble, pero at least makuha nyo lang yung basic pointers tutorials. Hindi ko man mabidyohan step by step, pero at least nakuha nyo lang kung paano natin titira, paano natin ginagawa yung mga trabaho, mga trouble. At least okay na sa akin yun, malaking tulong na yun. So balutin ko muna yung guys, yung buong system ng kanyang main harness, and then balik tayo. Okay, so tara, let's go. Okay, so ayan na guys, binalot ko na yung tawag yan, yung mga wire. Ngayon papaandali na natin for final para makita natin kung ano yung kinalabasan ng trabaho natin. So ulit ko guys, basic pointers pa rin ang nangyari nito. Nag-top overhaul na siya, bagong overhaul, tapos nag-top overhaul kami kasi nga hindi tama yung timing. Tapos pagbukas namin, yung tawag niyan ganun pa rin, nanginginig. And then find out natin na makita mo na talagang nasunog yung kanyang mga main positive ng 5 volts sa ECM, bato ng ECM. Tapos yung 12 volts naman dito. Tapos may main wire doon na nagkakasalabat na nasunog yung wire. So ngayon okay na, nakabit na natin. So gagawin natin, papaandarin na natin. So ito yung kanyang MAF sensor. So ngayon papaandarin natin, tingnan natin kung anong kalalabas ng trabaho natin, kung magiginig ko ba siya okay or hindi na pag during naka-on ang AC. Okay, so ang gawin natin guys, ibalot na natin lahat sa main harness para ma-finalize natin kung okay ba yung tira natin. So basic pointers pa rin, at once na kayo ng makina, kailangan nyo munang i-reset ulit yung battery. So yung tanggalin nyo yung terminal ng positive tsaka negative, and then idikit nyo yun, bilang kayo ng mga 20 seconds to 30 seconds. So after nyan, pwede mo nang ibalik yung main battery, and then pa-start nyo na. Okay, so yun guys ang pinaka basic na reset o relearn ng ECM, especially sa mga DA. Okay, so ang gawin natin guys, tapusin ko muna pagbalot lahat. Pagkatapos nyan, paandarin natin yung konti kung anong kalalabasan. So sige, tara, let's go. Okay, so ayan na, kabit na lahat. So start na natin guys para makita natin kung anong kalalabasan ng tira natin. Okay, so wala nang inig, okay na siya, diba? Panalo na. Wala ng aircon, yan, naka-on ang aircon. Okay, so malamig. SRS, normal lang yan dahil nakombento. Okay na yung tira, great. May cool down. Okay na. Yun. Panalo na. Okay, ang atong brador, Brad Ping Rabos. Yan, ating brador guys. So yun lang guys. Maraming salamat sa walang sawang suporta sa mga ating mga subscriber followers sa ating YouTube channel Kasin TV. So comment tayo sa baba guys, sa main section, and then sikapin natin na ma-replyan lahat ng mga tanong nyo. Hindi ko man maubos pag-reply, pero sikapin natin na sagot kung ano may mga tanong. So yun lang, please subscribe to YouTube channel, share my video, bye bye, and God bless. See you.